Hindi porke ginagawa ng karamihan, ito po ay tama. Sang-ayon ba kayo doon? Ano bang integrity? Yan po. Kasi naririnig to natin madalas sa social media, nababasa natin sa news, 'di ba? Pero gusto natin liwanagin dito sa programang ito kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng integridad. Kasi ano 'to, ito yung bahagi ng pagkatao po natin. Okay, so napaka-importante na ang isang tao po dapat ang kanyang pagkatao ay buo, 'yan. Pareho ang kanyang mukha sa publiko at saka sa pribadong buhay. Ito yung dalawang bagay na kahirap natin, i-unite, 'di ba? Minsan tayo po ay nagkukunyari sa public, 'di ba? Tinatago natin kung sino tayo at 'pag tayo ay pribado na kung ano-ano ang ginagawa natin. Pero hindi yan po ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin, isa lang ang mukha natin. Kung ano tayo sa social media, kung ano tayo sa public, kung ano tayo sa pribadong buhay, ganun po tayo dapat. O ayon sa Biblia, para po tayo ay magkasundo sa definition po natin. Okay, mula sa salitang Hebreo po, yung sinasabi nating integridad ay nangangahulugang buo o walang kapintasan. Ay itinuturing na pundasyon ng isang matuwid na pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay ang pagpapanatili ng katapatan at paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang ganda ng definition ng integridad paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Karamihan kasi nito ay tinutuon natin sa mga politiko, 'di ba? Pero hindi lang politiko po ang may problema sa katawan. Tayo rin mga pribadong tao. Ano nga ba ang importance ng integrity sa isang tao? Biblical po siya, guys, mga kaibigan. Hindi siya yung definition lang ng Webster or di kaya ni AI. Hindi lang po, ito ay biblical. So, unang importance po nito ay gabay at protection sa buhay. Yung salitang integrity. Ang integridad ay nagsisilbing kompas o gabay sa paggawa ng desisyon. Proverbs 11:3, ang taong tapat ay pinapatnubayan ng kanyang integridad, ngunit ang taksil ay ipinapahamak ng kanyang sariling katusuhan. Or Proverbs 10:9, ang taong tapat tiyak ang patutunguhan, ngunit ang liko ay ang landas tiyak na mabubunyag. Pangalawang importance po ng integrity ay kaluguran sa harap ng Diyos. Sinusuri ng Diyos ang puso at natutuwa siya kapag nakikita ang katapatan sa loob nito. First Chronicles, 29:17. Sinasabi rito na ang Diyos ay nagagalak sa integridad ng puso at sinusubok niya ang motibo ng bawat isa. Ay awit 26:1. Ito ay Psalm. Psalm 26:1, ang sabi po sa atin, isang panalangin na nagpapakita na ang paglakad sa integridad ay tanda ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Ipinapakita natin kung ano tayo dahil po sa ating relasyon sa ating Diyos. Ang motibo ng bawat isa ay sinusubok ng Diyos. Ito po yung integridad natin. So, ikatlong importance ng integrity, pamana at pagpapala sa pamilya. Okay. Ang isang taong may integridad ay nagiiwan ng magandang halimbawa na nagdadala ng pagpapala sa kanyang mga anak. Proverbs 20 verse 7. Ang taong matuwid ay namumuhay sa integridad. Mapalad ang mga anak na susunod sa kanyang mga yapak. Ito nga yung problema natin 'di ba? Kasi kung ang tatay ay nabubuhay sa na mayroong integridad, makikita ng kanyang mga anak na ito sa Kawikaan 20 verse 7, ang taong matuwid ay namumuhay sa integridad dong. Mapalad ang mga anak na sumusunod sa kanyang mga yapak. Anong ibig sabihin nito? May influence. Ang isang tatay na nagpapakita na walang integridad, lalo na sa formative years ng iyong mga anak, ay nakakatakot yun. Baka sabihin ng mga anak, itong ginagawa ng tatay ko o nanay ko,
ay o leaders ng bansa ay ito yung tama. Kaya sinasabi ko kanina, hindi porke ginagawa ng karamihan, iyon ang pundasyon o tama. Malaking challenge 'to sa mga magulang, 'di ba, na ikaw ay haligi ng tahanan, pero mali-mali ang iyong ginagawa sa buhay at makokopya ito ng ating mga anak. Ikaapat na importance ng integridad, okay? Higit na mahalaga kaysa kayamanan. Okay. Binibigyan diin ng Biblia na ang dangal ay hindi matutumbasan ng material na bagay. Okay. Kawikaan 28 verse 6, higit na mabuti ang mahirap na mamumuhay sa integridad kaysa mayaman na ang lakad ay liko. Okay. Maliwanag po yun ha. Mas mainam na nabubuhay ka lang ng kumakain ka ng 3 beses isang araw, simple lang ang pananaw sa buhay, simple yung lifestyle, pero may integridad ka. Kaysa naman sa isa kang mayaman, 'di ba? O sabihin natin kay Dong, pabor to kay Dong, yung mali-maleta ang pera, pero walang integridad. Okay? Sa kulturang Filipino, ang integridad ay madalas iugnay sa pagkatao at pagkakaroon ng dangal. Ang isang taong may integridad ay buo. Kaya nga, integer. Okay. Walang double life. Pareho ang ugali sa publiko at sa pribado. Okay. Tapat sa salita, tinutupad ang pangako at ang kanyang oo ay oo. Matatag sa tukso, tulad ni Job, na natiling tapat sa Diyos sa kabila ng matinding pagsubok. Ang integridad po ay a reflection of God's nature because God is truthful and unchanging. According to Numbers 23:19, believers are called to mirror His character by being honest and reliable in all they do. So, si Job, yan, na mayroong integridad. He famously retained his integrity and refused to curse God even after losing his family, health, and wealth. Si Daniel, he refused to compromise his dietary laws or prayer life, even when faced with the threat of death in the lion's den. Yan, Daniel 1 and Daniel 6. Mababasa po natin yan. Joseph, yan. He maintained his moral convictions when tempted by Potiphar's wife, choosing to flee rather than sin against God. So ito si Joseph, pagdating po sa tawag ng laman, yung integrity niya buo pa rin, tinakbuhan niya yung asawa ni Potiphar na dapat chance na niya dahil kabataan, mapusok, di ba yun sabi natin? Pagkabataan, mapusok, pero si Joseph hindi ganon, hindi takaw laman. All right. The ultimate model, Jesus. Okay, he lived without sin and never compromised truth for convenience even when facing death. The word integrity is etymologically related to the term integer, meaning wholeness or completeness. Kaya nga po, pag sinalin, pag ito po ay nirelate sa Bible, ang ibig sabihin nito, inward versus outward consistency. It is the alignment of one's private heart with their public actions. A heart issue, unlike the world's outward evaluation, God pondereth the hearts, Proverbs 21 verse 2, to judge true integrity. Sa mundong ating ginagalawan ngayon, kahit aminin nyo o sa hindi, ang totoo ay ganito. Pag maraming gumagawa ng ganitong bagay, ganitong action, ganitong paniniwala, akala natin yun ang tama. Lalo na sa labanan sa social media. Ang social media po ay isang battleground. Ito po yung ginagamit sa maling paraan ng karamihan para ilabas dito ang kanilang manipulation. Okay, kung hindi tayo mag-ingat-ingat sa social media, talagang mamamanipulate ka. Mabibrainwash ka. Brainwashing ang social media. Marami kasi ang hindi nag-aaral, di ba?
'Pag nakakita lang kung ano ang nasa social media, yun ang pinaniwalaan. Ako po ay iba po ang approach ko sa social media, okey. 'Pag nakita ko merong post, anumang area ito ng buhay, mapakalusugan man, sa pulitika man 'yan, sa mga issues na may kinalaman sa buhay ng tao, sine-search ko po 'yun, gino-Google ko kasi free naman, eh. Chine-check ko muna